Magandang buhay po sa lahat at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to solve arithmetic means of an arithmetic sequence. So magpipresent po ako ng different examples just like this instruction. Insert the indicated number of arithmetic means. For number 1, 68 and 3, we are going to insert 4 arithmetic means. Number 2, negative 4 and 8, insert tayo ng 3 arithmetic means. At number 3, fraction po siya, 1/3 and 11/3. So, i-insert po natin yung 4 arithmetic means. So, paano po kaya gawin yan? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo, step by step. Okay, so let's start with number 1 example. So mag-insert po tayo ng 4 arithmetic means between 68 and 3. So kapag gawa po tayo ng arithmetic sequence, ganito po yun. Ito po yung 68, first term natin, at ang last term natin ay 3. So ang insert daw po natin ay 4 arithmetic means. So ito po yung blank, 1, 2, 3, 4. Okay, so ano po kayo yung 4 numbers or 4 arithmetic means between 68 and 3? So, ang gagawin po natin ay i-calculate po natin yung common difference. Ano po? And then yung common difference, yan po yung i-add natin or isusubtract dito po sa 68 para makuha po yung 4 arithmetic means. So, ang gagawin lang po natin ay i-determine po natin yung mga value ng variables mula sa ating formula na ito. So, dito po kailangan natin ng a sub 1. Ang a sub 1 po natin ay ito pong first term. Ano po? 68. Okay? And then next po ay a sub n. Yung a sub n po ay yun po yung last term. Kapag yung 68 ay first term, yung 3 naman po na partner niya, ito po yung last term natin. So lagay po natin dito ay 3. And then next po ay number of terms. So sa number of terms, dalawa po yung given, 68 and 3. So 2 terms na po yun. And then mag-insert po tayo ng 4. So 2 dito plus yung 4 na arithmetic means bali 6. Ano po? O kung bibilangin po natin dito, 68, ito po yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6. So yung dalawa, and then yung apat, so bali 6 lahat yung ating number of terms. And then yung D, yan po yung ating i-calculate, yan po yung unknown. So ito pong mga given nito ay substitute natin dito sa ating formula ng arithmetic sequence. So, una po ay a sub n, ito po ay 3. Lagay po natin, 3 is equal to, ang ating pong a sub 1 ay 68. Lagay po natin, plus, yung ating pong n na given dito ay 6. So, n minus 1, so that will become 6 minus 1 times d. Okay, notice here, d na lang po yung unknown dito. Pag simplify natin, makukuha po natin yung common difference. So, ang una pong gagawin dyan ay ito pong 6 minus 1 muna. 6 minus 1 is 5. Okay? 5 and then yung d, kaya 5 times d. And then next po, na gagawin natin, common po, like terms po itong 68 and 3. Transpose po natin yung 68 sa left ng equal sign. Isama po natin sa 3. So, this become 3. Yung 68 po ay positive. Pag nilipat po, magiging minus 68 or negative 68 is equal to yung 5d na naiwan sa right side. Then, subtract natin. What is 3 minus 68? Yan po ay negative 65 is equal to 5d. Since ang kinakalculate po natin ay d, may kasamang d, we are going to, may kasamang 5 yung d, we are going to remove 5. So, to remove 5, divide by 5 to both side of the equation. So, ang purpose po niyan ay cancel po natin yung 5 dito. Then, will become, next po dyan ay negative 65 divided by 5 is negative 13, that is equal to d. So, the common difference here is negative 13. Okay, so since nakalculate po natin ng negative 13 yung ating common difference, yun po yung i-add natin sa 68 pababa po dito. Ano po? Okay, so para makuha po natin yung mga 4 arithmetic means na yan. So, what is 68 plus negative 13? Since ang i-add po natin ay negative, para pong siya po ay 68 minus 13. Ano po? So, what is 68 minus 13? 55. Then next, yan po yung una nating arithmetic mean. Next po ay yung 55, isusubtract ulit natin ng 13. So 55 minus 13 or 55 plus negative 13, that is equal to 42. Then next, 42, again, subtract natin ng 13, 29, at 29 minus 13 is equal to 16. So notice here, check natin kung tama. What is 16 minus 13? 3 ba yun? Yes, 3 po. So 16 minus 13 is equal to 3. So ibig sabihin, tama po yung nakalculate natin na 4 arithmetic means. So ang arithmetic mean po niya ay
55, 42, 29, and 16. Okay, so about this number 2 example, negative 4 and 8. Ang i-insert po natin na arithmetic means ay 3. So, yung kanina po ay parehong positive, ngayon naman po negative and positive. Okay, so again, kapag gagawa po tayo ng sequence, ito po, yung first term po natin ay negative 4 at last term po natin ay 8. Then 3 po yung insert natin na arithmetic means, so 1, 2, and 3. Okay, again, i-determine po natin yung mga value ng variable dito po sa ating arithmetic sequence. So, unahin po natin ay a sub 1. So, ang a sub 1 po, always yung una. A sub 1 is first term, negative 4. Then, a sub n natin, o yung last term, yung partner po ng negative 4, which is ito pong 8. Okay, lagay po natin 8. And then, yung number of terms natin, again, dalawa po yung given na terms. Negative 4 and 8, dalawa po sila, and then mag-insert tayo ng tatlo. So, 2 plus 3 is equal to 5. Ano po? Or, ika-count natin dito, 1, 2, 3, 4, and 5. So, our n is equal to 5. And d, yun po yung unknown na ika-calculate po natin. So, again, ito pong mga given na ito ay substitute ulit natin dito sa ating formula. So, last term natin, a sub n is 8 is equal to, ang a sub 1 po natin ay ito pong negative 4. Then plus n minus 1, ang n po natin dito ay 5. So this will become 5 minus 1 times d. Okay, so again, ang unang simplify dito ay 5 minus 1. Itong subtraction muna. 5 minus 1 is equal to 4, then d, kaya 4 times d. Then again, ito pong 8 at negative 4 ay like terms po sila. Lipat po natin yung negative 4 sa left side. So magiging 8, yung negative 4 pag nilipat magiging plus 4 is equal to 4d na lang po ang matitira sa right ng equal sign. Then add natin to 8 plus 4 is equal to 12 is equal to 4d. Again, may kasama pong 4 yung ating d or common difference. To remove 4, divide by 4 to both side of the equation. So ano po yung purpose dyan? Again, kakancel po natin itong 4. So ang matitira po dito sa right side ay d na lang. So what is 12 divided by 4? That is equal to 3. So our common difference d is equal to 3. Okay, so ang nakalculate po natin na common difference ay 3. So yung 3 po ang i-add natin dito sa negative 4, pataas po yan. Okay po. So what is negative 4 plus 3? So negative 4 plus 3 is equal to negative 1. Okay? Then next, negative 1 plus 3, yan po ay positive 2. And then next, 2 plus 3 is equal to 5. Check po natin, 5 plus 3 is equal to 8. So tama po kasi napalabas po natin yung last term na 8. So ibig sabihin, ang 3 arithmetic means between negative 4 and 8 are negative 1, 2, and 5. Okay, so about this number 3 example, ang given po natin ay fraction, 1/3 and 11 over 3. So mag-insert po tayo ng 4 arithmetic means. So ito po, gawa po ulit tayo ng ating sequence. 1/3, first term, 11 over 3, last term. Then 4 arithmetic means ang insert natin. So 1, 2, 3, 4. So there are 4 blank here. So again, kailangan po nating makuha yung mga value ng variables dito po sa ating formula. So ang a sub 1 po natin, first term natin is 1/3. And then yung ating pong a sub n o yung last term natin ay 11 over 3. Lagay po natin. Then yung ating pong n, dalawa po ulit yung terms na given plus 4 na arithmetic means. So 2 plus 4 is equal to 6 or count natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So our number of terms is equal to 6. And then d is the unknown or the common difference. So substitute po natin ang ating pong a sub n or last term. Ito po ay 11 over 3 is equal to ang a sub 1 natin ay 1/3 plus yung ating pong n ay 6. So, n minus 1. So, this becomes 6 minus 1 times d. Okay. So, again, ang unahin po natin ay subtract muna ito, 6 minus 1. Okay. So, 6 minus 1 is 5. Then, yung d, so 5d. So, in this case, fraction po tayo dito. Ilipat po natin itong 1/3, the same process sa left ng equal sign. So, this become 11 over 3. Pag nilipat yung 1/3, positive po siya, magiging minus 1/3 is equal to 5d. In this case, madali pong isubtract 11 over 3 minus 1 over 3. Pag pareho po yung denominator na 3, madali lang pong isubtract yan. Subtract lang po yung numerator. 11 minus 1 is 10. And then copy lang yung denominator na 3. Kaya yan po ay
magiging 10/3. So, dito ko po ilagay. So, again, 11 minus 1 is 10. Copy the denominator 3, kaya 10/3 is equal lang po natin muna itong equal to 5D. So, ano po yung gagawin natin? 10/3 is equal to 5D. Paano po natin makukuha yung D? Ang gagawin po natin, since fraction po ito ay by cross multiply. So, unahin po natin, 10, i-multiply po natin sa denominator ng 5D. Ano po ba ang denominator ng 5D? Kapag wala po, always yan po ay 1. Ano po? So, 10 times 1, unahin po natin ito pag ganun, 10 times 1 is equal to 10. Okay? So, 10 is equal to, next po ay, ito pong 3 times 5D. What is 3 times 5? 15, and then yung D, kaya yan po ay 15D. Okay, so this time, pwede na po tayo mag-divide. So, ang kasama po ng D ay 15, so divide 15 to both side of the equation. Again, the purpose is to cancel 15. So, in this case, 10 divided by 15, hindi po natin mai-divide, hindi po whole number ang kanyang sagot. So, since 10/15 can be reduced to lowest term, fraction po ito, ilo-lowest term po natin para mas liliit yung ating number. So, ang common factor between 10 and 15 ay 5. Kaya, iyan po ay magiging 2/3. Bakit po naging 2/3? 10 divided by 5, 2. 15 divided by 5 is 3. And then, yung D dito, D. So, ang common difference po natin ay 2/3. Okay, so since meron na po tayong common difference na 2/3, ito po yung ia-add natin sa 1/3 para makuha po natin yung 4 arithmetic means dito. So, what is 1/3 plus 2/3? Again, madali lang po mag-plus ng fraction kasi pareho po ang denominator na 3. So, ia-add lang po natin yung numerator. 1 plus 2 is equal to 3. Yan po ay 3/3, or pwede pong ilagay dyan ay, ito po ay 1. Ano po? Because 3 divided by 3 is equal to 1. Then next po, pero hindi ko po muna i-whole number kasi po kailangan natin tong fraction na ito sa pag-a-add po ng 2/3. Ano po, para di tayo mahirapan. So ito po ay 1 na dito. Then again, 3/3 plus 2/3. Since again, the same na over 3 yung denominator, add lang natin yung numerator. 3 plus 2 is equal to 5. Then copy denominator na 3, so this become, ang next po ay 5/3. Then next po ay 5/3 plus 2/3. Add natin ulit yung 5 plus 2 is 7. Then yung denominator na 3. Then next po ay 7 plus 2 magiging 9. So 9/3. At ang last term po natin ay, check po natin kung tama. What is 2 plus 9? 11. So 11/3 yung last term natin dito. So tama po kasi napalabas natin yung 11/3 na last term. So ito po yung 4 arithmetic means. Ano po? Kaya lang pag naglagay po kayo, wag niyo pong ilalagay na 3/3 kasi baka malian po 'yan. Kasi pwede pong i-simplify yung 3/3 na 1. So ang 4 arithmetic means po diyan ay 1, 5/3, 7/3, and 9/3. Okay, so salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po sa aking channel. So pwede rin po ninyong i-share ito sa inyong kaklase para po mapanood din po nila.